Magandang araw po sa lahat ng masugid niyong manonood at taga-subaybay. Nais ko lang pong ibahagi ang aking problema sa ngayon. Hiwalay po kami ng aking asawa. Kasal po kami at 5 taon po kaming nagsama. May isa po kaming anak na lalaki. 6 na taong gulang pa lamang siya. May anak na po kasi kami nung kami ay magpakasal. Dati ay okay naman po ang aming pagsasama. Pero habang tumatagal, ay palagi na lang kaming mag-aaway. Madalas na hindi na kami magkasundo at konting bagay lang pinag-aawayan na namin kaagad. Ang best friend ko simula nung college ang naging takbuhan ko at hingahan ng sama ng loob sa aking asawa. Sa tuwing mag-aaway kami, ay palaging siya ang kachat ko at katawagan. Wala akong nilihim sa kanya. Binata po siya at may trabaho naman. Halos araw-araw kaming magkausap. At dahil doon, ay di namin maiwasan na magkaroon ng feelings sa isa't isa. Or, mas tamang sabihin, na nagkaroon na po ako ng feelings sa kanya. That time po ay meron po siyang nililigawan. Kakilala ko din po si Ate Girl. Madalas din po ang pagsiselos niya sa akin, kaya lumalabas na ako ang naging masama sa aming mga kakilala. Kaya lumayo po ako sa aking best friend. Hindi na po kami nagkausap o kahit chat man lang. Lumipas ang ilang taon, muli po siyang nagparamdam. Sabi po niya, magkita daw po kami. At pumayag naman po ako. Dahil sabik na din po akong makita siyang muli. Excited na din po akong malaman kung ano na ba ang itsura niya ngayon after ng mga ilang taon na lumipas. At meron din po akong gustong patunayan sa sarili ko kung mahal ko pa din ba siya hanggang ngayon. Masaya ako ng mga oras na yon at feeling ko ganon din naman po siya. Panay-tawanan lang kami. Harutan, lalo na kapag naaalala namin yung college days namin. Masaya lang kaming dalawa. Hanggang sa niyaya niya ako sa hotel. Kung nais niyo po ng mga ganitong klase ng istorya ay inaanyayahan ko po kayo mag-like at mag-subscribe para patuloy po kayong updated sa mga bago kong i-upload na video. Maaari din po kayo magbigay ng payo sa ating letter sender. Hindi naman po ako tumanggi. Naisip ko, hiwalay na din naman po kami ng asawa ko at wala din naman po siyang asawa bukod sa girlfriend pa lang naman. Hindi pa naman sila kasal kaya sa tingin ko ay hindi naman siguro kasalanang mortal. Isa pa, mahal ko naman siya. Sigurado na ako sa sarili ko. Mantong kami sa isang hotel. Maalab ang bawat sandali. Pagbukas pa lang ng pinto, ay agad na niya akong sinunggaban ng halik. Gigil siya sa akin. Siyempre, hindi din ako nagpatalo. Matagal din kaming nawala ng communication, kaya naman kailangan sulitin ang bawat sandali. Naging mapusok kaming pareho. To think na hindi naman kami nakainom ng mga oras na yon. Pero talo pa namin ang mga lasing. Halos 4 na taon na din kaming hiwalay ng asawa ko. At aaminin kong sabik na talaga ako. Agad naming narating ang dulo. Akala ko ay tapos na. Akala ko dito na matatapos ang isang araw sa amin. Habang nakahiga kami at kapwa nakahubad, ay inamin ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya simula pa noong palagi kaming nagkakausap. At inamin ko din na
Kusa akong umiwas at lumayo sa kanya para makaiwas sa kismis. Hindi siya umiimik. Tinanggal lang niya ang pagkakayapos niya sa akin. Akala ko ay tatayo na siya para maglihis. Pero muli na naman siyang pumatong sa akin. Hinalikan niya ako sa noo, pababa sa ilong, sa puno ng tainga. Dinampian din niya ako ng halik sa aking lapi, pababa sa aking liig. Nagtagal siya sa aking dibdib. Ani mo batang naghahanap ng maisusubo. Matagal siya doon sa parteng dalawang maliit na yon. Papalit-palit. Sarap naman po ako sa ginagawa niya. Hanggang sa magsawa siya doon at dumako siya sa bandang ibaba pa. Hinalukay niya ng dila niya ang aking pusod. Pababa ng pababa hanggang sa makarating siya sa aking gitna. Walang kasing sarap ang dulot noon. Kahit kailan ay hindi ko iyon naranasan sa dati kong asawa. Makailang beses pa kaming nagpabalik-balik sa dulo. Hanggang sa maging lupaypay na kaming parehas. Talagang sinulit namin ang araw na yon na para bang wala nang kasunod. Maraming beses pa po ulit kaming nagkita at humahantong palagi sa hotel. Maraming beses din na may paulit-ulit na nangyayari sa amin na hindi ko pinagsisisihan. Halos mag-iisang taon na din kaming ganun lang ng ganun. Pero hindi na namin muling napag-usapan pa ang aming nararamdaman. Basta palagi lang niyang sinasabi sa akin na parati daw siyang nandyan para sa akin. At hindi niya daw ako bibitawan. Mahalaga daw ako sa kanya. Wala naman po akong ibang naging boyfriend sa ngayon. Pero sila pa din ang girlfriend niya. At pag tinatanong ko siya about sa girlfriend niya, ay umiiwas siya. Huwag na lang daw namin yon pag-usapan dahil wala naman daw yung kinalaman sa buhay naming dalawa. Pero bilang babae, gusto ko po ng assurance. Maaari din po kayo magbigay ng payo sa ating letter sender. Ngayon po ang tanong ko po ay ito. Tama po bang ipagpatuloy ko ang ganitong setup namin? Yung kami pero walang label? Na ako, alam ko po sa sarili ko na mahal ko siya at ayokong mawala pa siya sa akin. Pero siya na hindi ko naman alam kung ano ang feelings niya sa akin. Natatakot na po kasi ako muling magtanong. Natatakot ako na marinig ko ano ba talaga ang sagot. O mas natatakot ako na baka umiwas lang siya sa akin kapag inulit-ulit ko pa ang pagtatanong. Baka makulitan na kasi siya sa akin. Ayoko pong magkahiwalay kaming muli. Mahal na mahal ko po talaga siya. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo sa aking problema. Kumaasa po ako na may makakatulong sa akin dito. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig.